Kamusta na nga po mga master at sa videong ito ay atin ang ipagpapatuloy na gisahin ang chapter 89 at 90 sa manhwa series ng Ranker's Return. Kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ang pinsala nga sa pagkilos na naisagawa nitong si Lebron ay hindi lamang sa loob nitong silid na kanilang kinaroroonan, bagkus umabot pa nga maging sa labas na bahagi ng base ng mga rebelde. Ang bagay nga na iyon ay kapanasilayan ng lahat ng mga manlalarong naroroon at maging etong si Reyna ay agad na napagtanto na ito ay nagmula pa kung saan naroroon etong si Alibos at ng leader ng rebelyon. Ilang saglit pa nga ang lumipas at nagsimula nang maglaho etong mga undead sa buong paligid. Sapagkat sa mga oras ngang iyon ay natalo na nitong si Lebron etong si Edward. Hindi nga nito matanggap ang pait ng pagkatalo at sinisisi etong Duke sa mga nangyari sa kanyang buhay na ayon pa nga sa kanya na kung hindi lamang dahil kay Lebron ay malamang na siya ang kasalukuyang nakaupo sa trono bilang emperador at hindi ang kanyang kuyang si Alexander. Ngunit tinawag naman siyang hangal nitong kabalyerong nasa kanyang harapan sapagkat mukhang magpasangga ngayon nga daw ay hindi pa rin nauunawaan nitong leader ng mga rebelde na di hamak na mas malakas kumpara sa kanya etong emperador na kanyang kuya, kasabay ng tuluyang paglaho nitong si Edward sa kawalan na siyang naging hudyat ng tuluyang pagwawakas nitong MS Quest at muling pagtanggap nitong si Yunwo ng mga pabuya para sa nasabing gawain. Hindi nga makapaniwala etong binata na napakadaling tinalo nitong kanyang guro etong tumatayong leader ng rebelyon gamit lamang ang isang pag-atake at maging ang kanyang mga manonood ay hindi napigilang magpahayag ng kanilang saloobin na para bang binigay lamang dito kay Alibos ang nasabing panalo. Pagkatapos noon ay inihayag naman nitong si Lebron na mas mabuting tahakin nilang dalawa ng kanyang disipulo ang Imperial Palace upang ilahad sa kanilang emperador ang lahat ng detalye ng naging mga kaganapan. Do ituwang-tuwa nga etong mga manonood sapagkat masisilayan nila sa unang pagkakataon ang loob ng nasabing lugar at eto anilang si Alibos ang siyang magbibigay sa kanila ng ganong pagkakataon upang masilayan etong emperador. Subalit agad namang hinangad nitong ating pangunahing tauhan na dito na wakasan ang kanyang isinasagawang pagla-livestream na talagang ikinadismayang marinig ng kanyang mga taga-subaybay. Lumipas pa nga ang ilang minuto at masisilayan natin etong dalawa na naniniklohod sa harapan nitong emperador na nauunawang sila ang tuluyang tumapos sa buhay ng hangal niyang kapatid. Seryoso nga nitong nawika na magmula pa noong umpisa ay di hamak na nakahihigit siya sa lahat ng aspeto kumpara kay Edward at nagpatuloy sa mahaba niyang paglalahad na lubos namang ikinabagot nitong binata at hinangad na sana nga raw ay may skip button para sa napakahabang monolog nitong emperador. Dagdag pa nga ni Alexander na sinadya niyang hayaan etong kapatid sa nais nitong mangyari sapagkat kaniya nga raw iniisip na magbibigay ito ng aliw na hinahanap niya bilang isang emperador. Habang ang pagpapakita nga niya ng ganoong intimidasyon ay agad namang nagdulot dito sa binata ng kabawasan sa life points na kanyang tinataglay na lubos naman niyang di inaasahan. Pagkatapos ay hinangad nga niyang bigyan ng pabuya etong si Yunwo para sa kanyang nagawa at ipagkaloob sa kanya ang titulong Viscount ng Yusma Empire. Naguluhan naman etong ating pangunahing tauhan sa kanyang narinig kaya't pasimple niyang natanong etong kanyang guro kung ano ang kanyang kinakailangang gawin upang tuluyang mapasakamay ang ganoong titulo. Na sinagot naman ito na kinakailangan niyang magkaroon ng 300,000 contribution points na napakalayo sa kasalukuyang kanyang tinataglay. Agad namang napagtanto ito ng emperador at hindi na hinangad pang makuha nitong si Yunwo ang ganong kalaking puntos at tuluyang ipinagkaloob na sa binata ang nasabing titulo na talagang ikinabigla nitong mapag-alaman at labis niya itong ipinagpasalamat na nagpangiti ng bagya dito kay Alexander. Maya-maya ay seryoso nga itong napapikit at hinangad na lumabas na sa silid etong dalawa na pasimpleng iniisip na marahil ay ayaw lamang nitong makita nila ang lungkot nitong nadarama dahil sa masaklap na sinapit ng nakababata niyang kapatid. Kaya't agad nga nila itong tinugon ng walang anumang pag-aalinlangan, subalit lingid nga sa kanilang kaalaman ay sadyang inaantok lamang ito at nais nang magpahinga. Sa labas nga ng silid ay marahang nag-iisip etong dalawa hinggil sa mga pabuyang kanyang nakuha. Plano na nga sanang magpahinga nitong si Lebron, subalit pinahinto naman siya ng kanyang disipulo at ninais nang ibalik na ang ring of nostalgia sa kanyang guro sapagkat sa kasalukuyan nga raw ay hindi na niya ito kinakailangan pa buwat nang naabot na niya ang level 200. Napahanga etong Duke sa bilis ng paglago nitong kanyang disipulo kumpara sa ibang manlalaro kung kaya't sa may nahong boses ay nawika nito na napatunayan na nitong binata ang kanyang kakayahan at hindi na kinakailangan pang dumaan sa panibagong pagsusulit. Tinapik nga niya ang balikat ni Yunwo at ipinagkaloob ang panibagong titulo bilang ganap na kabalyero ng Kyone na nasa ilalim ng dibisyong kanyang pinamumunuan. Kasabay nga noon ay ipinahayag sa kanya ng system
ang mga panibagong benepisyo na kanyang napasakamay, kasama na dito ang napakaraming bagong abilidad na para sa kanya. Hindi nga makapaniwala etong binata sa bilis ng mga pangyayari, sapagkat ang ibang mga manlalaro ay halos magsunog na ng kilay tanging maabot lamang ang level 200 upang makuha lamang ang third class, habang para sa kanya ay para ba itong kutsara na isinusubo lamang sa kanyang bibig. Labis nga siya nagpasalamat sa kanyang guro at taos-pusong nangako na kanyang patuloy na susundin etong Duke na si Lebron para sa mga bagay na plano niyang gawin. Ang payag nga niyang iyon ay napukaw naman ng atensyon ng kanyang guro, kung kahit ipinagkalob nga niya dito kay Yunwo ang isang bagong quest at iyon ay ang hanapin ang master nitong kanyang guro na nagangalang Blake na isa ring Duke. Tuwang-tuwa nga etong si Yunwo sa sunod-sunod na mga pabuya at panibagong gawain na ipinagkakaloob para sa kanya. Ninais nga niyang yakapin at halikan etong kanyang guro na agad namang nagbanta na mas mainam na umalis na etong kanyang disipulo sa kanyang harapan bago pa niya paghiwalayin ang ulo nito at katawan. Naging seryoso naman etong binata at ninais na malaman kung saan matatagpuan etong Duke na si Blake. Subalit maging etong kanyang guro ay hindi rin alam kung nasaan ito sa kasalukuyan at tanging ipinaubaya lamang dito kay Yunwo ang paghahanap dito sa anumang paraan niyang maisip. Matapos ang kanilang naging interaksyon ay hinangad na nga nitong si Yunwo na magpahinga na muna at mag-logout sa laro. Habang ang kanyang pagkilos ay pinagmamasdan naman sa isang monitor nitong support member ng Quincy na nagngangalang Kim at ng kanyang bossing na si Jin Yang kung patuloy lamang nilang hahayaan etong si Alibos sa pagmomonopolyo ng mga pabuya at pagsasagawa ng sunod-sunod na gawain sa loob nitong laro. Na sinang-ayunan naman itong si Jin Yang dahil wala naman siyang nakikitang mali para dito. Buwat sa nagpapamalas nga raw etong binata ng kagilagilalas na abilidad sa bawat gawain sa loob nitong arena. Ngunit ayon naman kay Kim na ang progreso nga raw ng pagpaslang dito sa tumatayong leader ng rebellion at pag-clear sa isinasagawang MS Quest ay napaaga ng 2 araw nang higit sa kanilang inaasahan. Dagdag pa nga nito na matapos ang misteryosong paglaho nitong si Miligad ay hindi niya inaasahang may panibagong manlalaro na nagtataglay din ng ganong klase ng kahusayan sa paglalaro ng arena. Pasimple namang napangiti na lamang etong kanyang bossing buwat ng mukhang wala itong ideya na etong si Alibos at si Miligad ay iisang manlalaro lamang. At ayon pa nga kay Mr. Jin Yang na kung ano man ang pinakarason kung bakit itinatago pa nitong nasabing manlalaro ang katotohanan sa lahat ay mas makabubuting hindi na lamang niya ito ilahad at hayaan na lamang etong ating pangunahing tauhan sa kung ano man ang nais na mangyari sa hinaharap. Habang sa mga oras na iyon ay masisilayan natin etong si Yunwo na masayang tinahak ang kinaroroonan nitong kanyang pinakamatalik na kaibigan at masayang inilahad na bibili nga daw sila ng manok para sa kanilang magiging hapunan mga master. Makaraan nito ay muli namang ipinakita sa atin etong binata habang kinakausap etong kapamanlalarong si Sunny na kasalukuyang inilalahad ang ilang mga bagong nakalap niyang impormasyon tungkol sa natitirang bahagi na dapat nilang maisagawa sa main scenario quest. Ayon pa nga dito sa babae na mayroon nga daw isang makapangyarihang dark mage na nasa hari ng rebelyon ang labis na nakadarama ng galit matapos na nangyari sa kanilang base, gayon din kay Edward at nais nitong magiganti. Dagdag pa nga ni Sunny na ang pinaka-target nga daw nito ay ang tahakin ang malaking lungsod na bahagi ng imperyo kabilang na dito ang lugar na tinatawag na Briggs. Gayon din ay kaniya na lamang di umano ipapaalam ang ilan pang mga lungsod na posibleng targetin nitong mga natitirang puwersa ng rebelyon para dito kay Alibos. Napaisip naman etong binata sa kausayan nitong babae at bagamat naguguluhan ay mas minabuti niyang direktang tanungin etong si Sunny kung papaano nito nagagawang kumalap ng ganong klase ng mga impormasyon lalo na't ang mga itong araw ay masasabi niyang classified. Nahihiya naman etong babae at mas pinili nga niyang aminin na lamang dito kay Alibos ang tunay niyang klasifikasyon buhat ng siyang araw ay isang Dark Mage disciple. Agara namang naunawaan nitong binata ang lahat nung kanya itong mapag-alaman at napagtanto na ito ang pinakarason kung bakit nagagawang makakuha nitong si Sunny ng ganong klase ng mga impormasyon sa hanay ng mga rebelde. Pagkatapos ay hinangad nitong babae na kanila lang pag-usapan ang kanilang pinakalayunin sa ngayon na ikinabiglang marinig nitong si Yunwo na bagya namang ikinadismaya din nitong manlalarong si Sunny. Galit nga nitong ipinaalala sa binata na nangako nga raw sa kanya etong si Alibos na magsasagawa silang dalawa ng collab matapos ang pagsasagawa ng main scenario quest at doon pa nga lamang nito naalala ang ipinangako para dito sa babaeng manlalaro. Ninais na nga lamang niyang bumawi sa dalaga subalit sadyang mapipinta ang pagkadismaya nitong si Sunny at inilahad na mukhang ginagamit nga lamang daw siya nitong ating pangunahing tauhan upang makakalap ng mga impormasyon para sa pagsasagawa ng main scenario quest. Literal na nakadama ng kahihiyan sa sarili etong si Yunwo at marang isinaad
na kung maaari ay i-feature na lamang siya sa stream nitong dalaga na talagang nabigla sa kanyang narinig. Paliwanag nga nitong binata na buhat sa tulong niyang ibinigay ay ito lamang di umano ang maaari niyang maipagkaloob para kay Sunny. Naisip nga nitong dalaga na ang payag nitong si Yunwoo ay malamang na magdadala ng mas maraming manonood sa kanyang channel kasabay ng pagtataka kung bakit tila ba pumupogi para sa kanyang paningin etong itsura ng ating pangunahing tauhan. Pagkatapos ay pinakita naman sa atin ang isang kotse na humaharurot sa kalsada na siyang ipinagkalob kay Yunwoo nitong kumpanyang pagmamay-ari ni Ket na talagang labis niyang ikinamangha. Tuwang-tuwa nga siya sapagkat napakatagal na nga raw ang panahon nung huling beses siyang nakapagmaneho ng kotse at tinawag ito sa pangalang Hope. Makaraan nito ay muli namang ipinakita sa atin etong opisina ng mga individual na pinagkakautangan ng pamilya ni Yunwoo at etong ang dalawang lalaking naroroon ay talagang nabigla nung kanilang marinig ang pagnanais itong binata na bayaran na ng buo ang lahat ng kanilang pagkakautang na nagkakahalaga ng mahigit 10 milyon. At sadyang hindi nga makapaniwala etong tumatayong leader ng mga nagpapautang na ilang buwan pa lamang ang nakakaraan matapos ang kanilang traksyong isinagawa ay tuluyan na ngang umalis etong si Yunwoo sa kanilang opisina habang iting aso namang nawikan nitong lalaki na kung sakaling muling kakailanganin nitong binata ng pera ay huwag nga raw siyang magdadalawang isip na lumapit sa kanila at ikalulugod nilang pairamin siya ng malaking halaga ng salapi. Subalit isang nakakatakot na titig ang ibinigay lamang para sa kanila nitong si Yunwoo kasabay ng pagsagot na ipinapangako niyang hindi na sila muli pang magkikita at malakas na isinara ang pinto nitong opisina. Pagkalabas nga ni Yunwoo sa nasabing gusali ay agarang ibinalita nitong lalaki sa kanyang nakatataas ang pagbabayad nitong binata sa buong pagkakautang ng kanyang pamilya na mukhang hindi naman ikinatuwang pag-alaman nitong individual na nasa kabilang linya. Ito nga ang ama ni Jung Hanbek na hindi nagugustuhan ang nagawa nitong ating pangunahing tauhan. Literal namang hindi rin natuwa itong lalaki sa reaksyon nitong kanyang kausap at nadidismaya sa klase ng asal nitong ipinapakita para sa kanya. Matapos ang ipinagkaloob niyang tulong para maabot nito ang pwestong kanyang pinangahawakan sa kasalukuyan at hinahangad na tuluyan ng wakasan ang kanilang ugnayan sa isa't isa. Sa ibang banda naman, makikitang napabuntong hininga itong si Yunwoo matapos na magawang bayaran ang lahat ng kanilang pagkakautang habang inaalala ang lahat ng kanyang masasalimuot na pinagdaanan sa nakaraan. Kasabay ng pagngiti niya para sa panibagong umpisa ng kanyang buhay at pagpapatuloy sa paglalaro sa arena. Hanggang sa ang kanyang pagninilay-nilay ay napahinto, buhat nang biglang tumunog ang kanyang telepono kung saan ay kanyang naalala ang hinggil sa appointment na dapat niyang isagawa sa kasalukuyan. Samantalang sa opisina naman nitong kumpanyang Nike ay makikita natin etong si Kale na masyang tinatahak ang kinaroroonan ng kanilang bossing na si Jamie na kapwa namamangha sa ipinapamalas na paraan nitong si Yunwoo kung papaano niya tinalo etong leader ng rebelyon at pinuri nga rin ang katalinuhan niyang tinataglay. Ngunit natigilan naman etong si Kale hindi dahil sa payag na kanyang narinig bagkus dahil sa kasalukuyang pagmumuka nitong kanilang bossing. Naguguluhan nga rin ito sapagkat ilang beses nga raw siya nakakuha ng ganong klase ng ekspresyon ngayong araw at ang pag-ahit nga raw niya ng kanyang balbas ay dahil dito sa manalarong nagngangalang Kim Seok-jong na paulit-ulit siyang tinatawag na tatang. Bagamat hindi naman nalalayo ang kanilang pisikal na kaanyuan na hindi naman magwang sagutin nitong si Kale. Mas minabuti na nga lamang niyang ilahad ang kanyang panukala para sa magiging susunod na estudyante nitong si Alibos sa kanyang akademya para sa ikalawang episode nito. Agara namang binasa nitong si Jamie ang mga impormasyon tungkol sa naturang individual, kung saan ay naunawaan nito na isa rin di umano itong Koreano. Ngunit nilinaw naman itong si Kale na hindi nila doon ibinatay ang kanilang panukala. Bagkus dahil nga daw sa napaka-interesanteng rason nito upang maging mahusay na manlalaro. Maging etong kanyang bossing ay agad din nakuha ang kanyang punto na malamang ay hahakot ng mga manonood na magnanais masilayan kung siya ay magtatagumpay kung kahit inaprubahan din niya ito na ikinatuwa namang marinig ditong kanyang subordinate. Dagdag pa nga niya na kasabay ng pagtaas ng kanilang price tags ay kasabay din nito ang paglago ng abilidad mayroon etong binata at tunay nga raw na isa siyang hulog ng langit para sa kanilang kumpanya. Pinatotohanan nga rin ito ni Jamie, subalit nagpaalala nga siya nang mabilis nga daw nitong paglago ay ang siya ring magbibigay para sa kanila ng pagkabahala na hindi naman maunawaan nitong si Kale habang nababagabag na ipinaliliwanag nitong kanyang bossing na hari nawa ay hindi magka-interes ang iba pang mga kumpanya at siya ay sulutin mula sa kanila. Kinakabahan man ay patuloy namang naniniwala etong si Kale na hindi sila iiwan nitong si Kang Yunwoo. Ngunit kasabay nga noon ay ang pagring ng kanyang telepono at ang mensahe ay mula pala dito sa binata. Ngunit ang kanyang kampanteng paniniwala ay agad namang nasubukan at tila ba binuhusan siya ng malamig na tubig habang natatarantang ibinalita dito sa kanyang bossing ang isang nakababahalang balita.
Buhat nga na ang kanilang karibal na kumpanyang Adidas ay kasalukuyang katatagpuin nitong ating pangunahing tauhan. Makikitang inilalatag na nga nitong representative nitong kumpanya ang kanilang mga proposal, kabilang na dito ang pag-aalok sa binata ng dobleng pasahod kumpara sa kasalukuyang offer at benepisyong kanya di umanong nakukuha mula sa kumpanyang Nike mga master.